Arranged marriage. What? Sigaw ko nang makapasok ako sa bahay at hito. Tinatalakan na naman ni mommy at daddy kaya lagi akong umaalis sa bahay. Hindi ka namin pinalaki ng ganyan, Nadja, kaya wag mo kaming sigawan ng mommy mo, ani ni daddy. Na nakaduro pa sa akin. Please, dad, wag ngayon, pagod ako. Bago pa akyat sa aking silid, ayoko ko munang makipagbardagulan sa kanila. Rinig ko pa ang pagtawag sa akin ni daddy. Pabagsak na nahiga ako sa aking kama at pinakit ang mata dahil sa pagod, galing kasi ako sa party, alam na. Pagkadalaga ay ganyan talaga, at isa yan sa mga dahilan ni mommy at daddy na lagi nila akong pinapalitan, kaya nga binansagan akong brat ng mga kakilala nila. Pero yun lang ang paraan para mapansin nila ako, total lagi naman silang wala dito sa bahay, kasi ang inaatupag nila palaging business lamang. Ma'am Nadja, gumising na po kayo. Pinapatawag kayo ng daddy niyo po. Nagising ako dahil sa katok ni Yaya Tasha, na siya din ang ikalawa kong ina sa tuwing wala ang mga magulang ko. Okay po, susunod na lamang ako, bago tumungo sa banyo para maghilamos, saka bumaba, himala na magkasabay tayong kakain. Pagak na sabi ko bago umupo sa hapag. Sanay kasi akong palaging mag-isang kumain. Rumispito ka nga, Nadja, galit na sabi ni mommy. Bakit niyo ba ako ipinagising kay Yaya? For some sermon na naman ba? Sabay irap kita ko naman ang pagpipigil ni daddy. Oo, dahil sobrang spoiled brat mo na. Nadja, bakit ka ba nagkakaganyan ha? Hindi naman kami nagkulang. Nang daddy mo ha? Hindi daw nagkulang. Bakit hindi niyo po itanong sa sarili niyo kung bakit ako nagkakaganito? Sa krustikong sagot ko, ginagawa namin ang lahat ng ito, Nadja, for your future. To our family, patuloy na sabi ni mommy. For my future or for the company? Huwag kang ang ganyan, Nadja, malaki ka na at nasa tamang edad na pag hindi ka pa tumigil sa pagkabrat mo ay hindi ako magdadalawang isip na ipakasal ka, sabi ni daddy na ikinagulat ko na patayo. What the? Ako ipapakasal niyo? Yan ang hinding-hindi mangyayari, inis na sabi ko at umalis sa hapag, dahil nakapagdesisyon na ako sa kanapag-usapan na namin, ng mommy mo iyan. Sa inis ko ay ipinagtatapon ko ang mga gamit sa loob ng kwarto ko. What the hell, ni pinangarap nga na magka-boyfriend, hindi ko hiniling asawa pa. Nagkakaganito lang naman ako dahil atensyon lang naman hinihingi ko, pero malabong ibibigay nila ang atensyon nila sa akin. Paano kung magbago ng pananaw ni Nadja sa bahay? Maari bang matutunan niyang mahalin si Carter McDaniel? Na isang business tycoon na kahit bata pa ito, ay namamayagpag na ang pangalan dahil magaling humawak ng negosyo. At lahat ng ninanais ng mga kababaihan, ay nasa kanya, gwapo at mala-adonis ang katawan, minsan may pagkamasungit na lang at maldito kung umasta, maari nga ba siyang mahalin ni Nadja? Dapat kumpare, minamadali na ang kasal ng mga anak natin. Kasalukuyang nag-uusap ang magkumpare, sa napag-usapang kasalan ng kani-kanilang anak. Dahil bata pa ang mga ito ay naipagkasundo na ang mga ito si Nadja at Carter. Na matagal nang hindi nagkikita nung maliliit pa, kasi ang mga ito nung huling magkita, kaya tiyak na maraming may nagbago sa dalawa. Don't worry, kakausapin ko ng mabuti si Nadja. By the way, kailan ba uuwi si Carter? Alam niya na ba ang tungkol dito? Tanong ng ama ni Nadja sa ama ni Carter. Not yet, but I'm sure maintindihan niya yun, sabi ng ama ni Carter. So paano yan, bawas-bawas na sa party? Tawa ni Mesha nang ikwento ko sa kanya, ang sinabi sa akin ni daddy na ipapakasal niya daw ako. Hinding-hindi ako papayag, Mesha, ni hindi ko nga kilala ang ipapakasal nila sa akin at tsaka ayoko. No, sabi ko, tsaka siya inirapan. Si Mesha lang ang matalik kong kaibigan, na isang tawag mo ay nandyan agad. Paano kung pipilitin ka talaga ni na Tito? Curious na tanong sa akin ni Mesha. Bahala na, Mesha. Pero kung sakaling ikasal ako, walang magbabago. Basta ako nandito lang ako lagi sa tabi mo. Alam mo namang maaasahan mo ako. Ngiting ani ni Mesha. Mamaya pala hindi ako makakasama sa party. Nais ko munang magpahinga. Pagpapalam ko sa kanya. Sige. Pag may problema, just call me and I'll be there. Ani nito bago na unang lumabas sa coffee shop. Naghihintay kasi ang boyfriend niya sa labas. Carter. Okay. I'll go home too. Mommy, I'll just finish the meeting with my client. Sabi ko kay mommy habang naka-video call. I'm in London but pinapauwi niya ako dahil importante raw ito. I haven't been home from the Philippines for a long time. Carter, be careful when you go home.
Ngiting sabi ni Mommy, na ikinatango ko na lamang, Mom, bakit ba pinapauwi niyo ako ng urgent? May problema ba dyan? Tak ang tanong ko. Pag-uwi mo na lang natin pag-usapan yan. Carter, sabat ng ama. Okay, Mom. Dad, just take care of yourself, sabi ko bago pinatay ang tawag. Na-miss kita insan, bakit ka ba uuwi pa? Si Gelo na pinsan ko ang pumasok sa opisina ko. It's important daw sabi ni Mommy, kaya pansamantalang ikaw muna ang magdadala ng company dito, maasahan ba kita insan? Tanong ko dito, syempre basta may dots ba? Aniya, okay alam ko namang mambababae ka lang kaya, I will just send it to your bank account, sabi ko, Nax yan ang pinsan ko mapagbigay, aniya saka ako niyakap. Nakakadiri, ani ko. Dad, tanong ko habang nag-uusap kami ng masinsinan. Ngayon lamang kami nagkausap at sa ganitong paraan pa. Ang may kasal sa taong hindi ko naman mahal. Napag-usapan na ito, Nadja at bata pa lamang kayo nang ipinagkasundo namin kayo, sagot ni Daddy sa akin kaya napairap na lamang ako. Pero hindi ko maipapangako na magiging mabuting asawa ako Daddy, inis na sagot ko. Pero kailangan, Nadja, mamayang hapon pupunta dito ang mommy ni Carter, kaya gumalang ka at ayusin mo ang sarili mo, huwag ka maging brat, pagpapaalala sa akin ni Daddy na ikinairap ko na lamang mabuti na lang at hindi niya nakikita. Kailangan pa talaga, patanong na ani ko bago naglakad-lakad sa labas ng bahay, kaya nga ni isang lalaki wala akong ipinakilala sa kanila, kasi wala pa akong matitipuhan tapos ngayon, malalaman ko na naipagkasundo nila ako, isang malaking kalokohan, pero wala naman akong magawa oras na ang mga magulang ko na ang nag-decide, oo brat ako pero mahal ko ang mga magulang ko. Pumasok na lamang ako sa loob upang kahit papaano ay makapagpahinga, ang isip ko total mamaya pa naman darating ang mga bisita. Carter masaya ako dahil nakabalik na ako ng Pilipinas, ilang taon nung huli akong nakaapak dito. Since I graduate in high school nag-college ako sa London at doon na rin kumuha ng degree, para sa paghawak ng company dahil ako lang naman ang aasahan ng mga magulang ko dahil wala naman akong kapatid na maging katuwang. Ang lalalim naman ng iniisip mo, Carter, si Daddy nakakapasok lamang sa aking silid, nothing. Dad, baka iniisip mo ang nakahandang kasal mo with Nadja, aniya, Dad paano kung aayaw siya, at alam NYU naman Dad na hindi pa kami gaano ka magkakakilala at baka, pinutol ni Daddy ang sasabihin ko, I know na pareho kayong hindi pa na-meet ang isa't isa, but balang araw, matutunan din ninyong mahalin ang isa't isa. Basta magpakatotoo ka lang, ani ni Daddy bago tinapak-tapik ang balikat ko saka lumalabas. Napabuga na lamang ako bago nagtungo sa bathroom para maligo, at hindi malate sa dinner namin with Nadia's family. Nauna nang pumasok sina Mommy sa loob ng bahay ni Nadja, dalawa ang sasakyan na dala namin. Bumalik lang ako upang kunin ang bulaklak na ibibigay ko kay Nadja, kahit na hindi ko pa siya name-meet. Good evening kumare, pumasok ang isang sukustikadang babae, at nakipagbeso kay Mommy, at sa tansya ko ay ito na ang mga magulang ng Carter Kuno, bumaba na ako at hindi na nagpatawag kay Manang Tasha. Ang suot ko at floral dress na red na litaw talaga, ang kaputian ko hanggang tuhod ko iyon, ang puting estilito na nababagay sa akin. Napakagandang dalaga ni Nadja, kumare, puri ng ina ni Carter, na ikinangiti ko na lamang. Salamat po, magalang na ani ko bago ngumiti, lumapit ako kay Daddy at Mamulong, kasi sabi ni Daddy ay kasama daw ang anak nito, pero wala naman. Dad, mukhang hindi na darating ang anak nila. Magsasalita pa lang sana si Daddy nang may magsalita, kung saan at naaga ang aking atensyon sa lalaking kakapasok lamang at may dalang bulaklak at aminado akong gwapo ito, simula sa maputi niyang balat at matangkad, na para bang Greek god ito napakagwapo, ito sa suot niyang suit na nababagay naman sa kanya, kaya saglit akong nakatulala at nagtama ang aming mata, na hindi ko naman inaasahan, kaya kusa kong binawi ang mga mata ko, at nagtanggal bare sa kabam-aling kay Daddy na nakangiti, at nakatingin sa akin. Oh Carter, this is Nadja your soon-to-be wife, walang prenong sabi ng mommy niya, kaya kung may iniinam siguro ako ay tiyak na naibog ako na yon. Tumingin ang Carter na iyon sa akin at binigay ang bulaklak, pagkatapos ay nagpasalamat na lamang ako, ayoko ko naman maging bastos. Nadja, aniya bago inabot na kamay niya sa akin na tinanggap ko naman kahit na ayoko, sana na. Ay hindi ko na lang ginawa dahil na para bang may naramdaman akong kuryente nang maglapat ang aming mga palad,
at agad niya naman iyong pinisil sa kangumisi kaya nayuko na lamang ako, sa di lamang dahilan. Matapos ang nangyari kanina sa hapag, ay tumungo muna ako sa labas, upang kahit papaano ay maalis. Itong nararamdaman ko, na hindi ko naman alam na ngayon ko lang ito naramdaman at kitang-kita ko. Kanina kung paano niya ako titigan, mula ulo hanggang paa. Paano kaya kung manyak yun ako ayuko ko pang isuko ang bataan sa taong hindi ko mahal. Napabuntong hininga na lamang ako at akmang babalik na may kung anong humawak sa bewang ko. Na ikinagulat ko ng husto. Why are you here instead na nasa loob? Bertong boses ni Carter habang nakatingin sa akin kaya bago ako sumagot, ay tinanggal ko muna ang pagkakahawak niya sa bewang ko sa kaumatras. Nagpapahangin lang, ikaw bakit ka sumunod rito? Sinundan kita kasi wala ka naman doon sa loob. So I decided to follow you, aniya na nakapamulsa. At bakit mo naman ako susundan dito? Taas kilay na tanong ko rito at kita ko naman ang pagngisi niya. Masama bang sundan ko ang soon-to-be wife ko? Aniya sa kangumiti ng pagkatamis-tamis. Baliw ka siguro at iniisip mo talaga na totoo ang lahat ng yan. Inis na sabi, hindi naman ako baliw at sinusunod ko lamang ang aking magulang, dahil sa mahal ko sila kaya sinunod. Kung na magpakasal sa'yo, sagot ni Carter. Nakapamulsa pa rin at kahit saan tingnan anggulo ay gwapo ito, at hindi iyon maipagkakaila na marami siguro itong babaeng naiikama, ay nako hindi talaga ako tatabi sa kanya. Sa halip na isipin yun ay isinawalang bahala ko na lamang iyon. So pareho pala tayo. What if magkaroon tayo ng deal, nung tayong dalawa lang ang nakakaalam, total 2 years lang naman ang contract natin diba? Taas kilay na tanong ko na ikinalingon niya naman, ang naningkit ang mga mata nito, magsasalita na sana ito nang mapalingon kami, kina mami na nakatingin sa amin pati ang magulang niya mukhang nagkakamabutihan na kayo, si daddy na nakaakbay kay mami, na mukhang nanunukso. At sana magtuloy-tuloy yan para mas makilala nyo ang isa't isa diba, alam nyo sa una lang naman kayo. May ilang, pag mas makilala nyo ang isa't isa tiyak na magkakasundo na kayo, mami naman ni Carter na mukhang, gustong-gusto talaga ako para sa anak niya. I hope tita, tito, si Carter na hindi ko nanamalayan, na nasa gilid ko na pala siya. Ayan bagay na bagay kayong dalawa, tili ng mami ni Carter kaya napaiwas ako ng tingin, nang magtama ang mga mata namin ni Carter kita, kung naman ang pagngisi niya na ayaw ko walong talaga. Si, bagay daw tayo, aniya pa. Baliw ka lang siguro or what, pabulong na sabi ko. Tita, pwede ko ba bukas na makasama si Nadia? Pagpapaalam ni Carter kina daddy. Sure, ayho at magandang paraan yan. Hay si daddy talaga pumayag pa, at kung ako ang tatanungin hindi ako sasama sa may saltik na to. Nagpaalam na ang mga ito na aalis dahil gabi na rin, at bago umalis si Carter hinalikan niya ako sa pisngi, na hindi ko naman napaghandaan dahil para siyang kidlat, kung kumilos ang bilis, hindi ko nga namalayan na nakaalis na pala ang sasakyan nila, kung hindi pa ako nilabas ni daddy, at pinapasok sa loob ay hindi pa ako papasok. Ganoon ba talaga ang halik ni Carter nakakatulala? Nadya 2:00 na ng madaling araw pero hindi pa rin ako dinadalaw ng antok, kaya minabuti kong tawagan si Mesha at nakailang ring ito bago niya sinagot, Nadia why are you calling me ha? Madaling araw na, tamad na sagot niya alam kong himbing na ito, sa pagtulog pero sinagot niya pa rin kaya nga thankful ako, kasi naging kaibigan ko siya. Sorry Mesha, pero hindi kasi ako makatulog. Wala naman akong magagawa Nadia, kahit na alam kong ayaw mo talagang magpakasal. Yun nga hindi na talaga mapigil road ay kasalan na, napabuntong hininga na lamang ako. Pero may ba ako gwapo ba yan? At saka alam mo na macho, aniya na mukhang kinikilig pa, oy ikaw tumigil ka baka sumbong kita sa boyfriend mo, panakat ko patungkol sa kasintahan. Grabe naman ta nagtatanong lang ako, Nadia para makasigurado kung maganda balahi, at saka tumawa pa ito, oo na pogi at lakas ng karisma nito, bukas nga may lakad kaming dalawa. Ayon, o siya segi na dahil inaantok na talaga ako, bago siya binabaan ng tawag kaya no choice din, at pinakit na lamang ang mata hanggang sa dalawin ng antok. Maagang pumunta si Carter sa bahay ni Nadia, at nagdala ito ng bulaklak para kay Nadia rin, basta party lang ito ng kasal at para na rin mas makilala niya pa si Nadia, oras na magsama sila sa iisang bubong kung sakali man. Napaaga yata ay ho ang dating mo. Hindi pa naman gising si Nadia yung batang iyon talaga pasensya ka na.
Daddy ni Nadia nang makababa sa hagdan nang makita nito si Carter na nakaupo sa couch at nagkakape. It's okay tito, hihintayin ko na lamang. Saan ba ang lakad niyo Eho? Somewhere tito. And besides I want to know more Nadia, before the wedding and I want her to know me na rin po, mahabang paliwanag ko sa ama ni Nadia. Mabuti yan para kahit arrange lang ang kasal na yung dalawa, ay kilala niyo ang isa't isa, mga ayaw malay niyo magka-developan pa kayo. Ngumiti na lamang ako saka humigop ng kape, maya-maya lang ay kita ko ang pagbaba ni Nadia, nakasuot ito ng jean at red polo na bagay naman sa kanya, at pinaresel ng style ito na nakapagdagdag ng kaseksihan, kaya napaiwas na lamang siya ng tingin. Parang nanunuyo, ang lalamunan niya kung tititigan niya pa ng mas matagal si Nadia. Nagpaalam na kami at naunang lumabas si Nadia na parang wala sa mood, mahaba ang naging biyahe namin at ngayon nandito kami sa napakalapad na lupain, kung saan tanaw na tanaw ang tubig na umaagos mula sa taas ng bundok, na para bang nanghihikayat ito sa ganda, at mukhang pribadong lupain ito, merong may matataas na puno at maganda din ang simoy ng hangin, pwedeng-pwede kang nagpiknik rito, maganda ang lugar na napili mo, dito kasi ako pumunta kapag may problema o gusto ko lang magpahangin, at malayo sa maingay na lugar, habang naglalatag ng telang mauupuan namin, sa inyo itong lupain, tanong sa akin ni Nadia habang nililibot ang paningin, sa kabuunan ng paligid bago naupo sa tabi ko, yes, minana ko pato sa lolo ko na patatayuan ko daw ito ng bahay, pag mag-aasawa daw ako kaya ipinangalan niya ito sa akin, siya nga pala bakit mo ako isinama, gusto kong mapag-usapan ng kasal natin, kahit na arranged marriage lamang iyon. At yung sinabi mong plano na tayo lang dalawa ang nakakaalam, nais kong pag-usapan iyon para malinaw sa ating 2 oras na may kasal na tayo. Sa isip-isip ni Nadia ay mas mabuting gumawa sila, ng kasunduan para malinawan silang dalawa kung ano lang, ang papel nilang dalawa sa isa't isa. Gusto ko lang naman ay walang pakialam sa mga gagawin natin, malaya ka kung ano ang gusto mong gawin. Pero respeto natin ang kasal natin, dahil sa mata ng Diyos ay kasal tayo. Pwede kang mambabae pero wag mo lang dalhin sa bahay, dahil baka makalbo ko yon. Diritsahang pagsabi ni Nadia, pero okay na rin yon dahil prangka siya magsalita. Grabe ka naman sa mambabae, hindi ako ganun, oo masungit ako pero hindi ako madaling kumakapit sa mga babaeng nagpapakita agad ng motibo. Wala ka namang dapat i-explain tsaka bahala ka sa buhay mo kung ano ang gagawin mo, ang brat mo talaga, pero pagkaharap natin mga magulang natin, we need to act like we're okay, to be more convincing so deal. Si Carter habang inaabot ang kamay niya kay Nadia, na agad naman nitong tinanggap, basta pure ang kanilang hangarin, na mag-pretend na lamang. So before we go home, let me take you on a tour of my lands. Aya ko kay Nadia, bago na unang naglakad, at nakarating kami sa bahay ng dating caretaker, nitong lupain ko. Ang ganda rito, napakatahimik, bakit hindi ka magtayo ng rest house rito for vacation? Good idea, but matagal-tagal rin bago ako bumalik rito kaya hindi ito ginagalaw ni na mommy. Oo nga pala, laking London ka, doon lang ako nag-business kaya ako, hindi nakabalik rito, for how many years in London? Pero babalik ka pa doon, tanong nito sa akin, hindi rin pala siya masyadong masungit, sa ngayon hindi pa ako makakabalik doon. Because of our forced wedding, sagot ko, marami kaming napuntahan, hanggang sa mapagod na si Nadia, sa kakalakad at nang ma-realized ko, na nakatakan pala siya, ay agad ko yung tiningnan at kita ko ang paltos doon, kaya hindi ako nagdalawang isip na buhatin siya. Nadia, nagulat ako nang bigla na lamang akong, buhatin ni Carter ng pang-bridal style, oo kanina ko pa iniinda ang paltos ko, dahil sa kakalakad ko pero napansin niya iyon, ibaba mo nga ako. Pagsusungit ko sa kanya, pwede na wag ka nang mag-inarte, alam kong pagod ka kaya kung ako sayo, wag kang malikot baka ihulog kita. Aniya kaya tumahimik na lamang ako, hindi ko rin maiwasan ang mapahawak, sa matipunong dibdib niya, hanggang sa makarating kami sa sasakyan, nang may hatid ako ni Carter kanina, ay umalis din siya agad dahil may kailangan raw itong asikasuhin, tungkol sa kanyang kumpanya sa London. Kasalukuyang kakatapos ko lang maligo, at nakaroba habang nasa labas ng veranda, habang hawak ang kopeta ng may lamang tequila. Iniisip ko lang naman kung ano ang magiging buhay, kung ikakasal na ako, kay Carter siguro okay naman, ang naging deal namin at tiyak akong hindi niya iyon bibiguin. Nabalik lang ako sa ulirat nang may kumatok sa labas. It's already 12 in the midnight,
Bakit hindi ka pa natutulog? Si Daddy lang pala, at saka lumapit sa akin, bago kinuha ang kopeta ko. Dad, kamusta naman ang lakad mo with Carter? At saan kanya dinala? Sunod na tanong ni Daddy. Nakatingin lamang sa akin. It's okay and nothing to worry, Dad. Isinama niya lang ako at pinakita ang magagandang tanawin, na pagmamayari niya. Marami pa kaming napagkwentuhan ni Dad bago natulog, Carter. Alam mo naman, hindi ako makakapunta dyan ng ASAP diba? Gelo, gawan mo na lang ng paraan yan. Kausap ko si Gelo habang nagvi-video call, dahil may kaunting problema sa company ko. I will bro, just relax. Your upcoming wedding, bawal kang pumangit. Aniya na mukhang inaasar na naman ako. Maloko ka talaga, pero ayusin mo yan kung hindi ipapatumba kita, sa kakilala kong Hitler, pananakot ko. Dito bago pinatayan ng tawag, saan pupunta ka ba mamaya sa party? Si Mommy habang nakangiti, maybe wala naman akong gagawin mamaya. Sagot ko rito bago na unang bumaba. Isama mo kaya si Nadia for your date tonight? Subukan kong puntahan, baka papayag rin. Napangiti si Mommy nang sabihin ko iyon, na para bang gustong-gusto niya talaga si Nadia for me. Hindi ko pa man nakakasama ng matagal si Nadia, but I think she's good at nakikita ko rin na she needs an attention. Bumusina ako sa bahay ni Nadia para pumasok na agad, nang makababa. Ako ay tanaw ko na agad siya sa kanilang terrace, na nakaupo habang nagdodrawing at hindi niya ako napansin, napapalapit sa kanya, marunong ka rin palang gumuhit. Ani ko habang nasa likod ako at kitang-kita ko ang mapuputing leeg niya. Bigla na lamang siya napaangat ng tingin, kaya agad kong iniwas ang mata ko, kanina ka pa ba dyan? Tanong niya, umupo muna sa kabilang couch bago sumagot. Hindi naman masyado, nandito ako to invite you to be my date tonight. Ano pa nga ba ang magagawa ko, soon ay makikilala rin ako ng lahat na asawa mo. Sagot niya habang patuloy na gumuguhit. At nakikita ko sa mata niya na hindi niya talaga gusto ang magpakasal, well ako rin naman dahil hindi pa. Ako handa katulad niya, pero ano pa nga ba ang magagawa namin? Oras na ang mga magulang na namin ang humihingi ng pabor, 5:30 na nang matapos akong maggayak, nakasuot lamang ako, one-sided gown na backless kung saan kitang-kita ang mapuputing kong likod, at nababagay rin ito sa akin. Pinarisan ko ng 5 inches na steel ito. Nang makababa ako ay nandoon na si Carter sa baba habang kausap si Daddy. Carter, o nandyan na pala ang pinakamaganda kong anak, papuri ng ama ni Nadia habang pababa ito, at hindi ko maitatanggi, nababagay sa kanya ang kanyang suot at sandaling napatulala ako sa kanya. Dad, remember I am your only one daughter, nakangiting sabi ni Nadia sa kanyang daddy. Enjoy the party at wag kang maiinom doon, pagpapaalala ng kanyang ama. Tito, aalis na kami. Bago inabot sa kanya ang aking braso para alalayan siya palabas. Pagkarating namin doon ay marami ng tao, kaya nang makapasok kami ay kami agad, ang center of attraction. Ang parting ito ay anniversary ng mag-asawang Wang, ika-50 nilang dalawa, kaya bangga. Thank you for coming, Carter, and the beautiful lady, si Mr. Wang kasama ang kanyang asawa. Happy anniversary to both of you, pagbati ni Nadia. Nagpasalamat naman ang dalawa dahil sa pagbati. Meet my fiancé Nadia, pagpapakilala ni Carter kay Nadia na ikinagulat nito, pero kaagad rin ngumiti. Oh really, finally, at nakahanap ka na ng babae na makakasama mo, hanggang sa pagtanda tulad namin, si Mrs. Wang habang nakayakap kay Mr. Wang. Marami pa nakipagkamay at nakipagkilala sa kanila. Medyo okay naman ang party na dinaluhan nila ni Carter kagabi. Yun nga lang ay wala siyang kaibigan doon. Maaga rin ang uwi nila ni Carter, at inihatid siya nito sa kanilang bahay. Kasalukuyang nag-aayos siya ng kanyang gamit, nang may kumatok. Oo, brat siya pero marunong naman siyang maglinis ng kanyang mga gamit. Yaya Tasha. Nang lumabas at ang bumungad ay ang matandang katulong, siya lamang ang naiwan dito sa bahay at ang mga katulong, as usual ganito naman lagi ang mga magulang niya ay busy ang mga ito sa company nila. Pinapasabi ng mommy at daddy mo na sasanduan ka raw ni Carter, mga 9:00, bakit naman po? At saan ang punta? Magkasunod na tanong ko kay Yaya Tasha. Ang pagkakaalam ko magsusukat raw ng mga damit new para sa kasal, sabi ni Manang bago niya pinagsereduhan ng pinto at napabuntong hininga na lamang, kaya bago pa dumating si Carter, ay
Gumayak na lamang siya para pagkarating nito makakaalis sila agad, at hindi niya na ito paghihintayin ng matagal. Hindi nga nagtagal ay dumating si Carter sakay ito ng sports car nitong itim, at nang bumaba ito ay masasabing kahit na sinong babae ay mapapatulala, dahil sa taglay nitong kagwapuhan nakasuot kasi ito ng blue polo, na nakatupi hanggang siko nito at nakashade, hindi nga niya namalayan na nakalapit na ito sa kanya. Hey! Si Carter sabay pitik ng kanyang noo kaya aray, na lamang siya. Nakatulala ka na naman, ngiting sabi nito kaya napaiwas ng tingin si Nadia, hindi ha, anya upang maiwasan ang pamumula ng pisngi sa hindi malamang dahilan. I know na nagde-deny ka lang o tingnan mo nga yang pisngi mo, asar pa nito kaya naiinis na hinampa niya ito sa braso, kaya tumigil ito sa pagtawa. Nakakainis ka talaga, napaka-felon mo, sabi ni Nadia bago pumasok sa sasakyan ni Carter, na naiinis. Habang si Carter ay papasok habang nakangisi, nakarating sila sa isang sikat na pamilihan ng gown for wedding, at nauna siya pumasok dahil nagparking pa si Carter. Pagpasok niya pa lang ay namangha na siya sa ganda ng pagkakadesinyo ng mga damit. Siguro kung hindi lang ito forced marriage ay magiging hands-on talaga siya, sa pagpili ng kanyang susuotan kaso nga lang ay hindi. Ang pangarap niya ay makasal sa taong mahal niya, at mahal siya nito na. Kayang-kaya siya protektahan pero hindi na yon mangyayari, dahil sa kasalang ito na hindi niya naman gusto, nabalik lamang siya ng hatakin ni Carter ang mga palad niya patungo sa isang office, na hindi niya alam kung sino ang pupuntahan. Nang makapasok ay hindi pa rin iyon binibitawan ni Carter ang kamay niya. Oh, you're here na pala, ani ng babae na sa tingin niya ay ang may-ari ng store na pinuntahan nila. Maganda ito at may ibubuga rin sa madaling salita. Where's the gown of my soon-to-be wife and I? Tanong agad ni Carter medyo kinikilig man, pero hindi iyon pwede dahil may kasandoan silang dalawa. Just wait a little bit pinapakuha ko na iyon, by the way I am Mona and you are. Patungkol nito kay Nadia, iritang-ani niya dahil sa pasimpleng pagkagatlabi ng Mona na ito kay Carter, kaya naiinis niya na hindi naman dapat. Nice meeting you Nadia. Hindi ko nga alam na ikakasal na pala si Carter, sayang nga eh. Ani nito na mukhang ng asar sa katumingin kay Carter, na seryoso lamang ito sa kinauupuan. Sayang. Taas kilay na tanong ni Nadia. Never mind baka mamaya magselos ka pa niyan. I'm not like that Mona. And I don't care if you and Carter ay may past kayo, iritang ani ni Nadia na. Napatayo na rin kaya naman nagsalita na si Carter. Pwede ba Mona wag ka nang gumawa ng gulo, at pwede ba pakibilisan naman sa mga tao mo at may lakad pa kami? Okay masyado naman kasing OE ang babaeng yan, kaya nagpantig ang tenga ni Nadia, at mabilis na tinulak si Mona na napaka talaga. Wag mo akong hamonin, Mona, si Nadia nagalit, si Mona naman ay nakasalampak sa sahig. I told you, sa iba na lamang kami magpapasukat, si Carter bago sinundan si Nadia na mukhang umuusok, ang ilong dahil sa galit. Pagpasensyahan mo na si Mona, nasabi na lamang ni Carter bago pinaandar ang sasakyan, at lumipat sa mga iba pang kakilala na gumawa ng gown. Kailangan pa ba natin maging hands-on rito? Kasi sa tingin ko hindi naman dapat, dahil hindi naman ito totoo, tapos na silang magsukat. I know that this is not real but you know, kilala ay pamilya natin both so we need to do this, para hindi sila maghinala. Pasensya ka na rin pala sa nangyari kanina sa pagkabrat ko, paghingi ng paumanhin ni Nadia, dahil sa nasaksihan kanina ni Carter. Next time siguro umiwas na lamang sa mga ganyan, paano kung gantihan ka pabalik tsaka saktan ka ha? Painer mo ni Carter na ikinaikot ng mata ni Nadia, nakita naman ni Carter kaya pinisil niya ang ilong nito. Pwede bang wag kang ganyan mukha kang bata? Ouch! Ano ba, bago kinuha ang kamay ni Carter sa ilong niya. Bakit ka ba namimisil ng ilong, saka may ilong ka naman ha, anito saka rin ginantihan si Carter. Napangiti na lang, gravy ka naman hindi ka naman nagpigil. Mukha kang nagpapakatotoong asawa na talaga, sabi ni Mesha nang puntahan niya ito sa restaurant. May sariling restaurant si Mesha at mag-isa niya itong inaasikaso, pag minsan ay dinadalaw niya rin ito. Wala naman silang lakad ni Carter, kaya mas pinili niyang pumunta kay Mesha, at magyaya mamaya upang may celebrate ang pagiging single niya, dahil baka bukas ay ikakasal na siya, so kailangan niya na ngayong magliwaliw.
Sa hindi ko napigilan nakakainis kasi panay kasi ang pang-aakit sa tingin niya, palang pag nakita mo tiyak na iinit din ang ulo mo, Mesha. Aniya with matching gigil da kinakaing steak, kaya napatingin na lamang si Mesha sa kanya. I smell something fishy Nadja. Natutuwang panunokso ni Mesha kaya napatigil siya, at napatingin din kay Mesha. No Mesha, sadyang gigil lang talaga ako, by the change topic, so ano G ka mamaya? Don't worry it's my treat, game. Ikaw palakas mo I-celebrate natin ang single era mo, anito bago sila nagtawanan. Nang makapasok sa bar ay agad silang umopo sa harapan ng bartender at order, hindi naman magpapakalasing si Nadja, ang nais niya lamang ay makasama ang kaibigang si Mesha. Hinay-hinay lang magdadrive ka pa naman, saway sa kanya ni Mesha ng sunod-sunod ang pag-inom niya, at ramdam niya ang pait na parang gumuhit sa lalamunan niya. Yeah, I'm just enjoying the night, Mesh. Hay nako, naiiling na lamang si Mesha, I know na makakalabas ka rin naman yan diba? Besides force, lang naman, minsan umaga na sila nang uwi ni Mesha, yung pareho pa silang single at ang inaalala lang ay yung magulang pag-uwi, pero ngayon katulad niya ay may boyfriend din si Mesha na magagalit, kaya nang makaramdam ng pagkahilo, ay agad silang lumabas patungo sa parking lot, kung nasaan ang sari-sarili nilang sasakyan. Mag-ingat sa pagmamaneho ha, pagpapaalala sa kanya ni Mesha, thanks you too, and thank you for joining me tonight. Aniya bago niyakap si Mesha. Maayos at ligtas namang nakauwi si Nadja, yayata niya ang nagbukas ng pinto, at nagpapasalamat siya kahit na gabing-gabi na, ay nagawa pa rin siyang hintayin ni Yaya Tasha. 3 araw ang lumipas, at heto si Carter at Nadja nasa harap ng attorney, at nagpapalitan ng vows na hindi naman totoo para sa kanilang dalawa. Now, you may kiss the bride, Mr. McDaniel. Anunsyo ng attorney ang akala niya ay sa pisngi lamang siya. Hahalikan ni Carter, pero nagulat siya nang biglang paghawak nito sa bewang, at agad siyang hinalikan sa labi. Paglapat ng labi nila sa isa't isa ay para bang libo-libong bultahing kuryente, ang namayani sa kabuunan ng katawan ni Nadja, naramdaman at parang nagustuhan niya iyon. Ang mga magulang nila ay sayang-saya pero silang dalawa at ewan. Dumiretso sila agad sa reception at kaunti lang din ang inimbita. Siyempre hindi mawala-wala si Mesha. Nakaibigan niya. Here, lumapit ang ama ni Carter at iniabot ang susi kay Carter, kinuha naman nito na may pagtataka. Puntahan niyo na ang bagong bahay niyo and enjoy your honeymoon, nakangiting-ani ng ama ni Carter. Kaya kung may iniinom lang siguro si Nadja, ay malamang sa malamang ay sa mukha ng ama ni Carter iyon mapupunta, ano daw honeymoon, naku walang mangyayari at hinding-hindi ko isusuko ang Birhing Maria ko. Ito ang naisip ni Nadja nang makasakay sa sasakyan nila ni Carter, tahimik lamang siya habang sa labas ang tingin, wala naman siyang balak magsalita dahil pagod din naman siya, at pansin iyon ni Carter, nagtangle bara muna si Carter, para kuhanin ang atensyon ni Nadja at hindi naman siya nabigo, pansin kung napakatahimik mo magmula kanina, don't mind me, yun na lamang ang isinagot ni Nadja, baka iniisip mo ang paghalik ko sa'yo kanina, nang aasar na sabi ni Carter, na ikinasalubong ng kilay ni Nadja, yes isa yun kung makapag-chancing ka, alam mo bang first kiss ko yun, nagdigil na sabi ni Nadja na ikinatawa ni Carter, so it's a pleasure. I am grateful because ako ang nakauna sa matatamis mong labi, don't worry I am your first and your last your lips, is so sweet, anito bago siya kinindatan si Nadja, naman ay di maiwasang mahiya dahil nasabi niya pa talaga kay Carter, na first kiss niya ito, pagkarating nila ay agad siya padapa. Napasalampak sa kama dahil gusto niya na talagang magpahinga, hindi ka ba talaga magpapalit muna, nang mapansin na walang balak tumayo si Nadja, para magbihis samantala si Carter ay tapos na at nakapag-shower na rin. I'm so tired, maptol nito. Magpapalit ka or ako ang papalit sa'yo para makapag-honeymoon na tayo, panakot sa kanya ni Carter kaya agad siya napatayo, at dumiretso sa closet rinig niya pa ang mahinang pagtawa ni Carter, na para bang napaka-sexy nito kung tumawa. Walang naganap na pagsuko ng mahiwagang perlas ni Nadja, hindi nila alam na pupunta ang magulang ni Nadja, para ibigay ang honeymoon trip ng dalawa sa Boracay, dahil nakalimutan nila itong ibigay kahapon, dahil sa sobrang busy rin. Nakatatlong doorbell sila pero wala ni isa man ang lumabas, kaya umandar na naman ang makulit na pag-iisip ng mommy ni Nadja,
Baka napagod sila kagabi kakagawa ng apo natin, na-excite pa ito dahil sa klase ng pananalita nito. Sana kambal agad para naman may pamanahan ako. Minsan talaga ang daddy niya ay napaka-marites din ito. Sabukan mo nga muli baka gising na naman iyon, at sa panglima na doorbell ay bumaba si Carter, napupungas-pangas pa ng mata. Good morning Dad, Mom, bati niya sa mga magulang ni Nadja. Good morning to Eho. Pasok muna kayo upang makapagkape man lang, alok ni Carter pero tumanggi ang dalawa. Actually ihahatid lang namin itong ticket for your honeymoon, and sorry for disturbing sa kagagawa ng apo namin. Natawa lang naman si Carter dahil sa ina ni Nadja. Pagbalik niya sa kwarto ay nakita niyang kagagaling lang ni Nadja sa CR. Napatingin ito sa kanya bago naupo sa kama muli. Mag-impake ka na, because we go to Boracay for our honeymoon, what? At sino naman ang nagsabi na pupunta tayo doon, para lang sa honeymoon na yan? Na hindi naman totoo, aniya habang nakatayo. Well pwede naman nating tutuhanin, if you want. Ngising ani ni Carter bago naglakad papunta kay Nadja. Kaya si Nadja ay napa-atres na lamang. What are you doing? Dahil sa sobrang lapit nila ni Carter at amoy niya pa ang mouthwash nito. Are you kissing me? Kaya napapikit na lamang si Nadja, ilang segundo pa bago siya nagmulat dahil wala naman siyang naramdaman, na kahit na ano pagmulat. Nang mata niya ay nakangising Carter ang nabungadan niya. I thought ayaw mong mahalikan, but parang nag-e-expect ka. Sa sinabi ni Carter ay para napahiya siya kay Carter, babae pa naman siya, but don't worry, saglit na tumigil si Carter sa pagsasalita at agad siya nitong hinalikan, na para bang nag-teleport ito dahil sa sobrang bilis ng pagkilos nito. I give you the kiss you want, sabi nito ay ngumiti sabay talikod na para bang wala itong ginawa. Naiwang naman si Nadja na nakatulala lamang dahil sa ginawa ni Carter. Maayos kaming nakarating at masasabi mong, kapag dito ka magbakasyon tiyak na mawawala, ang problema mo dahil sa paligid, bawat dadaanan mo ay may mga nyog, na ang tataas na nagpapaganda din ng paligid, at sariwang hangin na nadumadampi sa balat namin, may mga magpamilya magkasintahan at magbabarkada ang makikita mo, at ang sasaya nila tingnan. Tara na sa room natin, ani Carter bago ipinulupot ang braso niya sa bewang ko, na ikinagulat ko na lamang, kailangan ba talaga may paghawak sa bewang ko? Taas kilay na tanong ko dahil kapag lumalapat ang mga palad ni Carter, ay hindi ko maiiwasan ang init ng nararamdaman ko, at hanggat maari ay iiwasan ko ang kakaibang damdamin kong ito. Yes of course because you are my wife, anito bago. Ngumiti, nagtungo muna kami sa front desk para kunin ang susi. Kung tingnan kami ay para kami talagang totoong mag-asawa. This is the key sir of your room 143. Ani ng babae na panay ang pagngiti kay Carter na parabang. Aakit ito sa klase ng tingin niya kay Carter. Miss ang mata mo elogar mo, dahil may asawa ang tao, so get off your eyes or else. Pagmamaldita ni Nadja kaya nagulat si Carter bahagya ay napangiti rin, bago padarang na kinuha ang susi sa nakayukong babae. Let's go, hun. Diniinan niya pa talaga ang hun bago lumangkis sa braso ni Carter. Kung ganyan ka lagi baka ma-in love ako, sabi ni Carter nang makapasok sila sa loob, kaya binitawan ni Nadja ang braso niya bago napairap. That's part of acting kaya, palusot niya na lamang dahil sa totoo lang ang biglang nag-init ang ulo niya, nang makita niya ang babae na kung makatingin, sa asawa niya ay nangaakit ito sa labas silang dalawa kumain upang makapagpasiel na rin, at matikman ang iba't ibang seafood dito. Are you sure na mauubos mo lahat yan? Tanong ni Carter sa dami ba namang in-order ni Nadja. Para lang itong magmumukbang ang raming seafoods nitong in-order isa na doon ang talaba, alikumo at marami pang iba. Yes of course, dalawa kaya tayong kakain nito. Pagkasabi nito, ay agad nitong nilantakan ang pagkain na para bang may kaagaw ito, nagkamay din ito kahit na hindi marunong masyado. Habang si Carter naman ay nakatingin lamang kay Nadja, na sarap sa pagkain at mukhang hindi nito napansin, ang pagtitig nito sa kanya. Matapos nilang kumain ay naglakad-lakad sila sa dalampasigan kahit na gabi na, ay marami pa rin ang naliligo, ang iba ay sa tabi lang habang nakasandig sa puno ng nyog, habang tumungga ng alak na chichil lang. Kamusta naman ang pag-handle mo ng company? Si Nadja na ang unang bumasag sa katahimikan. Nilang dalawa, bago naupo sa bato saka naman siya tinabihan ni Carter. Okay naman kahit minsan nakaka-stress, ikaw bakit hindi ikaw ang mag-handle ng kumpanya niyo?
Nais din naman ni Carter na mas makilala pa si Nadia, kahit na alam niyang may kasunduan sila, pero di ba pwede pa namang baguhin yon? Oras na magbago ang mga pananaw nila sa isa't isa, at may totoo nang nararamdaman yung wala halong pagpapanggap. Ipamamana na ni Daddy sa akin yon, at kung gugustuhin ko ay maaari ko na iyong i-handle, pero ayoko talaga sa pagbi-business, pagsabi niya ng totoo dahil yon naman talaga ayaw niya. Pero bakit naman ayaw mong humawak? Kasi alam ko na oras magkapamilya ako mawawalan ako ng oras, at yun ang ayaw kong mangyari dahil minsan naranasan ko na, ang mga bagay na iyan, yung iniiwan ka sa yaya at tuwing may mga importanteng okasyon sa buhay mo, hindi mo makakasama ang pamilya mo, magulang at yun ang ayaw kong mangyari sa mga anak ko soon, mahabang pagkakasabi at nag-iwas na lang ng tingin, dahil naluluha na at kapag yuyuko siya tiyak na magsilaglagan, ang mga luha niya at ayaw niyang mangyari iyon. Pero hindi ka naman pinilit nila right? Tango na lamang ang isinagot ni Nadia. Napayakap na lamang siya sa sarili ng hangin, naka-sleeveless lang kaya siya kaya ramdam niya ang lamig, at kita iyon ni Carter hindi naman nagdalawang isip si Carter, na yakapin ito, alam niyang nagulat si Nadia sa ginawa niya, pero kung ako gusto ko talaga, kapag makapag-asawa ako gusto ko yung hands-on lang sa mga anak namin, at ako lang ang magtatrabaho para sa kanila, yun lang naman kasimple ang gusto ko, si Carter. Naman habang nakatingin sa kanya. Pareho pala tayo. Sabay ang paglingon nito kaya saktong pagharap niya ay naglapat ang labi nila ni Carter, na ikinagulat niya pero kalaunay napapikit na lamang dahil parang nakakalasing ang halik, parang madadala ka sa bawat pagdampi nito. Matapos ang mangyari kagabi, ay parang nahihiya nang humarap si Nadia kay Carter, kahit na ito mismo. Ang unang humalik tumugon lamang siya, ewan niya kung bakit ganyan ang nararamdaman niya, medyo nag-iiba na rin, kapag hinalikan siya nito, ay hindi niya man lang magawang itulak bagkos ay tumutugon siya, kasalukuyang naglalakad ngayong umaga, upang maglibot-libot dahil kahapon ay hindi man lang niya nalibot lahat, mamaya na siguro siya maliligo. Hindi niya kasama si Carter dahil may tumawag rito, ang pinsan nito na nasa New York, na pansamantalang humahawak ng business niya. Napagpasyahan niya nang pumasok sa room upang magpalit ng suot, dahil maliligo siya. Naabutan niya paring may kausap pa ito kaya hindi na siya nagpaalam pa rito. Nagsuot lamang siya ng bikini na pula, yun talaga ang paborito niyang kulay simula bata pa siya. Litaw na litaw talaga ang kaputian niya, na animoy isa itong modelo sa klase ng paglakad nito. Matangkad siya at sakto lang ang kurba ng katawan niya. Matapos ang mangyari kagabi, ay parang nahihiya nang humarap si Nadia kay Carter, kahit na ito mismo ang unang humalik tumugon lamang siya. Ewan niya kung bakit ganyan ang nararamdaman niya, medyo nag-iiba na rin, kapag hinalikan siya nito, ay hindi niya man lang magawang itulak bagkos ay tumutugon siya, kasalukuyang naglalakad ngayong umaga, upang maglibot-libot dahil kahapon ay hindi man lang niya nalibot lahat, mamaya na siguro siya maliligo, hindi niya kasama si Carter dahil may tumawag rito, ang pinsan nito na nasa New York, na pansamantalang humahawak ng business niya, napagpasyahan niya nang pumasok sa room upang magpalit ng suot, dahil maliligo siya, naabutan niya paring may kausap pa ito kaya hindi na siya nagpaalam pa rito, nagsuot lamang siya ng bikini na pula, yun talaga ang paborito niyang kulay simula bata pa siya, litaw na litaw talaga ang kaputian niya, na animoy isa itong modelo sa klase ng paglakad nito, matangkad siya at sakto lang ang kurba ng katawan niya. Kada may dadaanan ay napapatigil sa pagsubo, yun ang napansin niya may mga sumisipol pero hindi niya na lamang iyon pinansin. Naka-shade siya na bumagay sa kanya, dala ang sunblock nito, o mopo siya sa may ugatan ng nyog. Hindi pa siya nakapagsisimula, nang may mga narinig siyang tilian ng mga kababehan, nang lingunin niya ay si Carter pala katulad nakasuot din ito ng shade, na nakadagdag sa kapogian na kahit siya ay humanga sa taglay rin nitong kagwapuhan. Nakasuot ito ng pulo na red bulaklakan at nakasando na puti, na bumagay rin sa kaputian nito, at short rin pula na animoy tenor talaga sa kanya ang pagsuot nito, kahit na hindi pa naman ito nakahubad, ay bakat pa rin ang muscle nito, ay ang gwapo niya. Iti-table ko yan mamaya tiyak na single yan, ani ng matarayi na babae. Baka mamaya ay may asawa yon o girlfriend no, I think single yan, so watch and learn papatunayan ko yan sayo, sabi pa nito na mukhang korsonada. Talaga si Carter. Kita niya si Carter na napatigil nang makita siya nito, akmang hahakbang na ito nang harangan ito ng babae.
Hey, pogi mukhang nag-iisa ka. Pwede naman kitang samahan, sabi pa nito sa tinig na nang-aakit. Nakatingin lamang si Nadia sa kung ano ang susunod na gagawin ng babae, at kung ano rin ang gagawin ni Carter. Alam ni Nadia na nakatingin sa kanya. Si Carter kahit pa nakashade ito. Alam mo ang pogi mo, if you want you can join me tonight, I am free if you want. Anito at akmang hahawakan ang dibdib ni Carter, na hindi natuloy dahil sa paghawak ni Nadia sa kamay nito, na madiin kaya napalingon ang babae, at napataas ito ng kilay. Who are you? At pwede ba bitawan mo ako babae? Anito, wag mo akong mababae, babae lang dahil ako lang naman ang asawa nito, at ikaw babae na Makati. Kung naghahanap ka ng lalaki na tatusok sa'yo, pwede ba sa walang sabit ha, dahil itong nilalandi mo. Asawa ko to, kaya kilalanin mo muna ang nilalandi mo. Galit na anito si Carter naman ay natigilan sa pag-claim ni Nadia sa kanya, kaya napangiti na lamang siya. O kaman baka hindi mo nga rin kilala, dahil gusto mo lang akong maunahan sa kanya. Ani, panang babae na hindi talaga makontento. E di patunayan mo, hamon pa nito. For your information I, don't need to explain to you, at hindi ko rin kailangan ng patunay, sabi pa ni Nadia. Bago tumalikod, pero hindi pa siya nakakahakbang nang hilahin ni Carter ang pulsuhan niya kaya. Napasabsab siya sa dibdib nito. You want proof, anito bago kinabig ang batok niya saka siya siniil ng halik sa harap ng babae, this is my wife. So, ani ni Carter bago hinatak palayo si Nadia sa babae na natulala na lamang at napahiya, hey are you mad at me? Ani ni Carter simula kasi kanina ay hindi na ito kumibo pa, no I'm not mad at you baka ikaw galit ka sa akin, natawa si Carter, why would? Kasi baka gusto mo din ng babae kaso nga lang ay inaway ko, naiiling na lamang si Carter. Tama lang na inaway mo ang babae kasi asawa mo naman talaga ako diba? Sa papel nga lang, at sa kasanduan natin yun Carter, pwede pa naman yung baguhin. Nadia, bakit ba ganito nagpapakita ng motibo sa kanya si Carter? Kung una pa lang ay gumawa na ito ng kasanduan nila, na hindi dapat mahulog sila sa isa't isa, pero ngayon ito pa ang nagbibigay ng motibo sa kanya, na mahumaling siya dito sa mga ipinapakita nito, ewan ko sa'yo. Bago lumusong sa tubig si Nadia na sinundan naman ni Carter, bago naghubad ng dapat kaya ayan na naman, ang tilian ng mga kababaihan, na hindi na lamang pinansin ni Nadia at patuloy lang sa paglangoy, tumigil sa saglit upang tingnan ang sunset, hindi niya namalayan na nasa likod niya lang si Carter. Ang ganda, anya at napadipa ang dalawang kamay, bago ipinikit ang mga mata upang namnamin ang hangin sa paligid, nagulat siya nang may biglang yamakap sa kanya. But you are more than beautiful for me Nadia. Ani ni Carter paunting-unting humarap si Nadia. Pagharap niya ay matang namumungay ni Carter. Bago siya nito hinalikan na naman mapahawak na lamang siya. Sa malapad na dibdib nito at tumugon. Nakailang halik na ba si Carter na tinutugon niya? Mukhang lahat naman ng halik ni Carter ay tinutugon niya. Ewan niya ba sa sarili mukhang may nararamdaman na siya para kay Carter. Let me do that. Si Carter bago kinuha ang sukli. Tapos lang maligo ni Nadia, nakapagbihis na rin. Siya, tahimik lang siya sinusuklay siya ni Carter, tila ba may bahagi ng puso niya na masaya dahil sa mga ipinapakita ni Carter, pansin ni Carter ang pagngiti bahagya ni Nadia. What a smile for? Bagkus na sumagot sa tanong ni Carter ay nagtanong din si Nadia. Bakit mo ba ginagawa ang lahat ng ito? Bakit ka nagpapakita ng motibo? Bakit? Tanong niya kaya. Napatigil si Carter sa pagsuklay, bago nito pinaikot ang upuan ni Nadia paarap sa kanya. Alam kong mahirap paniwalaan kasi ako ang gumawa ng kasanduan, pero hindi ko mapigilan ang damdamin kung magustuhan ka. Nadia I know na ilang araw pa lang tayong kasal at nagsasama, but I think gusto nakita yung kasanduan yun para sa akin, wala na yun kung papayag kang patunayan ko yan. Sayo, sensiridad na pagkakasabi ni Carter. Nagulat man pero nagawa pa ring magsalita ni Nadia. Kung ganun patunayan mo sa akin. Pasensya ka na sadyang hindi lang ako nagpapaisi teget, baka sa huli ako lang rin ang masasaktan. Carter nais kong patunayan mo na mahal mo talaga ako, yun ang nasabi ni Nadia bago siya niyakap ni Carter. Mamayang hapon na ang flight nila pabalik ng Manila, 3 days lang sila sa Boracay pero sulit naman, bago sila bumalik sa Manila ay nagpasyahan niya. Umulit muli sa paglilibot-libot at kumuha na rin ng mga litrato, memories ba?
Habang kumuha siya ng litrato ay hindi niya pansin, na kunukuhanan rin siya ng mga stolen shots ni Carter. May lumapit sa kanilang photographer at umalok ito ng libreng photoshoot na sinang-ayunan naman. Agad ni Carter, kahit na hindi pa pumapayag si Nadja, at basta-basta na lamang siya nitong hinela, sari-saring mga post na sila at aliw na aliw ang kumukuha, may iba na rin na nanonood at pinag-uusapan sila, pero para kay Nadja maganda ang mga sinasabi ng mga ito, ay ang ganda at gwapo nila, oo nga bagay talaga silang dalawa, tiyak na cute ang anak nila. Sana lahat may ganyang kagwapong asawa. Sir, pwede bang humawak kayo sa bewang ni Mrs. at elapit mo sir ng kaunti ang mukha mo sa pesngi ni Ma'am, ang photographer habang nagmamando na sinunod naman ni Carter. Ramdam na ramdam ni Nadja ang mainit na hininga ni Carter, na nagdudulot sa kanya ng libo-libong baltahe. Thank you ma'am sir. Dahil pumayag kayo, pagpapasalamat ng photographer. It's okay and thank for the photo, for us with my wife. Si Carter habang nakangiti at nakipagkamay rito. Todo naman ang pasasalamat dahil may sasalihan raw itong competition. Masaya ka ba kanina? At sa bakasyon natin kahit na honeymoon natin yun, tanong ni Carter kay Nadja. Nang makapasok sila sa barko pabalik ng Manila, nasa VIP sila. Masaya naman ako at nag-enjoy, sa mga food sa mga tanawin na naroon, ikaw ba nag-enjoy ka rin? O nag-enjoy ka dahil maraming nakabikini doon? Ani ni Nadja na patawa-tawa, pinisil naman ni Carter ang ilong niya. Hindi naman ako babaero at syempre sa'yo lang ako titingin, kahit marami akong nakita pero syempre. Lamang ka doon. Nang bola ka pa syempre dahil pinapatunayan mo lang, ang sarili mo sakin. Hindi naman sa ganoon, and I honest to you sa'yo pa lang ako na humaling at aaminin ko na lapitin ako. Pero sa sanggit ko dati, ay sila na mismo ang umalis, pagsabi pa ni Carter, dahil sa pagod ay naisandal na lamang ni Nadja, ang kanyang ulo sa balikat ni Carter, at ipinikit na lamang ang mata malayo at matagal pa naman ang biyahe, hindi niya nakita kung paano siya pinagmasdan ni Carter, at napangiti bago nito hinaplos ang mukha niya, saka siya nito inakbayan at isinubsob sa dibdib nito, habang mahimbing na natutulog ito. Ilang oras din bago sila makarating sa daungan, nagpasundo na lamang sila sa alalay ng daddy ni Nadja, at dumiretso na rin sa bahay upang doon na lamang mag-dinner. Nagluto lamang ng adobo si Nadja, dahil yun ang gusto niya at alam niya rin kung paano ito lutuin, dahil itinuro ito ng yaya Tasha niya. Nang matapos magluto ay tinawag niya na lamang si Carter, at sabay na kumain. Pagkatapos nilang kumain ay siya na sana ang maghuhugas ng agawin iyon ni Carter. Ako na diyan, I know that you are really tired, so maupo ka na lang dyan, anito pa nito at nagsimula ng maghugas. Napangiti na lamang si Nadja habang pinapanood si Carter, na maghugas medyo natagalan lamang, dahil mukhang hindi pa ito sanay. Hindi rin namalayan ni Nadja na nakatulog na pala siya sa mesa, kakapanood kay Carter. Ang gwapo kasi nito tingnan habang nakatalikod dahil nakasando lamang ito, simula sa mapuputi at mababato nitong braso, at sa tindig nito, napakalakas ng karisma nito, at hindi na din magtataka si Nadja kung isang araw, ay paggising niya hinahanap-hanap niya na ang taong ito. Binuhat na lamang siya ni Carter papunta sa silid nila, malayang natititigan ni Carter ang maladyosa na mukha ni Nadja, bago ito ninakawan ng halik at tumabi kay Nadja habang niyayakap ito. Ewan niya ba sa sarili bakit ang bilis niyang nagustuhan si Nadja, siguro sa pagiging prangka nito, at pinapakita talaga ang kung ano ito. Basta nagising lamang siya isang umaga na mahal niya na ito, kahit na taon bago sila magkita ni Nadja, ay may mga picture na siya nito simula nang magdalaga ito, yun ang hindi alam ng mga magulang niya. Nagising na lamang si Nadja sa sikat ng araw na tumatama mismo sa mukha niya, na galing sa veranda nila ni Carter. Akmang babangon nang mapansin na may nakayakap sa kanya, at si Carter iyon kaya napabalik siya sa pagkakahiga, at tumagilid upang masilayan ng malapitan ang gwapong mukha ni Carter, na hindi niya alam na gising na ito at nagtulog-tulugan lang, nang mapansin nitong nagmulat siya. Siguro kung nakilala kita ng mas maaga, siguro hindi forced marriage ang mangyayari, dahil mabait Karen pala at mapagmahal, at hindi ko iyon nakita ng una, sabi pa nito sa hinawakan ang makapal na kilay ni Carter, pababa sa matangos na ilong nito, napatingin naman si Nadja sa mapupulang labi nito at hinawakan iyo.
Hindi naman siguro masama kung nanakawan kita ng halik, dahil tulog ka naman, kasi ikaw ilang beses na rin nang hahalik ng hindi nagpapalam. Aniya habang unti-unting nilalapit ang mukha kay Carter. Si Carter naman ay lihim na napangiti sa mga sinasabi ni Nadja, nang hindi na makatiis ay siya na mismo ang humalik sa gulatan na si Nadja. Hindi talaga masama pag ikaw ang humalik kahit na wag ka nang magpaalam, bago ito napangisi kanina ka pa magising. Nauutol na tanong ni Nadja bago lumayo at naupo. Yes, kanina pa kita pinagmamasdan kita habang tulog ka at pinapakinggan. It means narinig mo lahat ang mga sinabi ko. Ani Nadja. Lahat-lahat, ani Carter na upot na pangisi dahil sa reaksyon ni Nadja. Nakakainis ka talaga Carter, naiinis na sigaw nito bago niya ito pinaghahampas ng unan, tatawa-tawa na. Lamang si Carter, bago hinuli ang pulsuhan ni Nadja at pabagsak na naihiga, kaya napatahimik na lamang si Nadja, nasa ilalim siya at nasa ibabaw niya naman si Carter na nakangisi. You're so cute, even you are angry, ani pa nito habang hindi pa rin banibitawan ang pulsunan ni Nadja, at yun pa rin ang posisyon nila. What are you doing Carter? Kinakabahan na si Nadja sa mga kilos ni Carter, paano kung hingin na nito, ang pinakainiingat niyang V-card niya. Nako hindi pa naman siya handa sa bagay na ito, hindi pa sa ngayon. May kapalit kasi ang bawat paghampas mo sa akin, so don't worry, ani pa nito na ikinakabog ng dibdib ni Nadja. Kaya naisatinig niya na lamang, please hindi pa ako handa para sa ganito. Carter, hindi pa sa ngayon, sigaw ni Nadja habang nakapikit, habang malakas na napatawa si Carter sa mga sinasabi ni Nadja, hindi naman siya ganun, kung sakali man ay magpapaalam siya kay Nadja, at humingi ng permiso, kaya napatigil si Nadja na patingin kay Carter, why are you laughing, kung ano man ang iniisip mo mali iyan, hindi mo ako pinapayagan at hindi ko rin alam, kung may nararamdaman ka sa akin saka na ako, tayo gagawa ng basketball team kung mahal muna ako, ani Carter bago siya hinalikan sa labi, kaya napapikit na lamang siya, yan lang naman ang gagawin ko sa'yo, sabi nito bago umalis sa ibabaw niya at patawa-tawa, Nadja, I smell something fishy on you, anong ganap na suko na ba ang brilyante ni kagubatan, pangungusisa ni Mesha. Hinampes naman siya ni Nadja, dahil sa pagpangusisa nito na malamaritis, hindi pa no, anya, at napairap, o ano, habang umiinom ng juice binisita kasi ni Mesha si Nadja sa bahay nila ni Carter, si Carter naman ay umalis hindi niya naman tinanong kung saan ito pupunta, basta nagpaalam lamang ito sa kanya, huwag mong sabihing nagkakagusto ka na, bago siya nito hinampes rin, paano kung sasabihin kung oo na, mukhang may nararamdaman na rin ako kay Carter, kasi hindi naman siya mahirap mahalin, and madali niya lang akong napahulog sa kanya. Pag-amin niya rito na ikinangiti naman ni Mesha, akala ko ba ayaw mo na mag-asawa pero ano ito, ewan ko ba pero nang makasama ko siya, at nagpapakita siya ng motibo ay parang umiba ang pananaw ko, na mas masaya pala pag may kasama kayong tipong binigyan ka niya, ng atensyon at oras parang ganun, kwento niya pa habang nakangiti si Mesha, naman ay kinikilig na, so umamin ka na kaya, huwag ka naman maging one-sided mahirap yan, yung isa lang ang nagmamahal, pa yung kaibigan lang, Nadja. Alam ko namang una mo itong pag-ibig, kaya marapat lang na magpakatotoo ka sa iyong damdamin. Alam mo mahirap pag tinago mo yan, napag-isip-isip din si Nadja na mas mabuti sigurong aminin niya na rin, kay Carter ang kanyang nararamdaman. Nagtagal pa ang usapan nila, kala yun ay umuwi na rin ito, dahil tumawag ang mommy nito, alas 5 na ng hapon pero hindi pa rin umuwi si Carter. Nag-aalala na siya dito kung napano na ito, kaya napagpasyahan niya na tawagan ito. Akmang idadayal niya na ang numero nito nang makarinig siya ng ugong ng sasakyan, kaya nagmadali siya lumabas para tingnan kung si Carter nga ba ito, at hindi nga siya nagkamali. Nang makalabas si Carter sa sasakyan ay agad niya itong dinamba ng yakap, na ikinagulat naman ni Carter. Hey, there's any problem? Tanong niya rito nang kumalas na ito sa pagkakayakap sa kanya. Wala naman, nag-aalala lang ako sa'yo, bakit ngayon ka lang, nakakain ka na ba? Sunod-sunod na tanong ni Nadja ang nakapagpangiti lalo kay Carter. Hinawakan niya naman ito sa bewang bago iginaya papasok, may inaasikaso lang ako, and don't worry nakakain na ako kila mommy. Napatango-tango na lamang si Nadja. Okay lang ba sa'yo kung yayain kitang lumabas ngayon, nang hahalik ka nga nang walang paalam di ba? Taas kilay na sagot ni Nadja na ikinakamot ni Carter. It's his a date. Dugtong ni Carter. Masaya si Nadja dahil inaya siya ni Carter. Alas 6:30 na nang makarating sila sa isang sikat na restaurant,
na dinadayo talaga at dagsahan ang mga tao rito. Nagtaka pa nga si Nadia kung bakit walang tao. Carter, baka hindi sila open. Na, ipinasadya ko talaga na tayo lang dalawa, ang makakapasok dyan, nais lang kitang masolo. Ani pa nito bago sila pumasok sa loob at pinaghila siya nito ng upuan. So, it means ito ang inaasikaso ko kanina. Yes, so we need to do is to enjoy the night between us. Nakangiting tugon ni Carter, nakahanda na rin. Ang kakainin nila, kaya kumain muna sila, habang kumakain naman sila, ay siya naman ang pagtugtog ng violin, nakisarap sa pandinig nilang dalawa at request rin ito ni Carter. Hindi na ako mapapaligoy-ligoy pa sa nararamdaman ko, para sa'yo Carter, at alam ko naman na mahal mo ako, diba? Si Nadia nang makatapos kumain, nais niya nang umamin kay Carter. Of course I really love you. Kahit na hindi ko pa alam kung yun din ang nararamdaman mo sa akin. Nadia, mahal na mahal kita. Si Carter habang sincero ito, hawak nito ang kamay ni Nadia. Mahal na rin kita, Carter, pag-amin ni Nadia na ikinakislap ng mata ni Carter, napatayo pa ito at napasuntok sa hangin. Totoo mahal mo din ako. Tanong niya pa ulit, tumanggaw na lamang si Nadia habang nakangiti rin. Oo mahal kita pero nahihiya lang akong magsabi. Masayang-masaya si Carter, hindi niya na mapigilan at nahalikan si Nadia, sa harap ng staff ng restaurant, kaya nagpalakpakan ang mga ito, nang nakapagpatigil sa halikan nila, kaya nahihiyang isinubsab ni Nadia, ang namumulang mukha niya sa dibdib ni Carter, at ramdam niya ang mabilis na pagtibok ng puso nito. Maagang nagising si Carter, maganda talaga ang mood bukod sa umamin na sa kanya si Nadia, kaya nais niya na pagsilbihan ito, kahit na hindi masyado marunong magluto ay inaral niya, sa pamamagitan ng manunood ng YouTube. Para lang perfect ang nais niyang lulutuin na afritada nila for breakfast, at may omelette din siyang ginawa, dahil nais niyang bumisita sa biyanan, sa mga magulang ni Nadia, nang matapos ay ginesing niya na mula sa silid si Nadia upang kumain. Ito naman talaga ang routine nila, kung sino ang mauna gumising, but now nais niyang siya na mismo ang gumawa ng mga iyon, kahit na busy siya sa trabaho na palaging naka-online meeting. Dahil hindi pa siya makakabalik roon. Sana ginesing mo na lamang ako para ako, nang ang gumawa dyan, at hindi ka na mahirapan pa, ani ni Nadia nang nakaupo na ipinaghila ni Carter. Na, it's fine, ako na ang bahala, at ayoko namang ikaw ang mahirapan. Bago siya nito ipinagsandok, ng kanin at ulam. Kaya mahal kita nakangiting sabi ni Nadia. Baka hindi ako makapagpigil at ikaw ang makain ko ngayong umaga, pabirong ani ni Carter dahil sa paglalamang ni Nadia. Kinakabahan man dahil sa sinabi. Carter ay alam niya naman na may karapatan, naman iyon ni Carter bukod sa mag-asawa na sila, pero nirerespito pa rin siya nito, at isa iyon sa ikinahanga niya. After natin ay pupunta tayo sa bahay niyo, bibisitahin natin parents mo, sabi ni Carter kay Nadia, na mabilis timislap ang mata at napatayo, bago siya nito niyakap. Thank you and I love you, anito ngayon. Lang pala nalaman ni Carter, and clingy at sweet side ni Nadia, na gustong gusto niya naman. Napadalaw kayong dalawa, tanong ng ina ni Nadia, bago sinalubong ng yakap ang anak at nakipagbeso kay Carter. Ang totoo si Carter ang nagyaya na dumalaw rito. Habang hawak ang braso ni Carter, at pansin iyon ng ina niya, kaya napangiti ang ito ng lihim. May good news ba? Yes, Mommy, I have a good news, si Carter habang hindi napapalas ang ngiti nito. What is it? May magiging apo na ba kami? O nagmamahalan na kayong dalawa? Tanong ng ina ni Nadia na may pananabik, ang ama nito ay nasa itaas. Me and Nadia ay nagmamahalan na po kami, at walang halong pagpapanggap na po, ani Carter, kaya napatili ng malakas ang ina ni Nadia, kaya automatikong napababa ang ama nito, na nag-aalala ang mukha. Hey, what's happening here? At bakit ka tumitili, sweetheart? Hindi nito pinansin ng ina niya. Sinasabi ko na nga ba at nauuwi din sa ganyan, at hindi ako makapaniwala, na napatibok mo ang puso ni Nadia at napaamo, Carter Aho. Masayang-masaya ang mga magulang ni Nadia, lalo na ang magulang rin ni Carter, na binalitaan na ng mga magulang ni Nadia, nasa Indonesia kasi ang mga ito sa importanteng dahilan. Masaya ang naging tanghalian nila, sa bahay ng mga magulang ni Nadia, at minamadali na nga sila ng mga ito, na gumawa na raw ng apo,
na ikinakamot na lamang ng ulo ni Carter, dahil yun naman talaga ang gusto niya, ang magkaroon ng anak at bumuo ng sariling pamilya, pero ayaw niya naman puwersahin si Nadia, nirerespeto niya pa rin ito, kahit na alam niyang may pagmamahal ito sa kanya, kailan NYU pa balak bumuo, o baka nga sa Boracay, hindi kayo nag-ano alam NYU na iyan, ani ng ina ni Nadia na ikinayuko niya na lamang, at talagang sabik ang ina na magkaapo, hayaan mo na sila mahal, huwag na nating silang pakialaman, at alam na nila ang ginagawa nila, ani naman ng ama niya, sana kambal agad, dugtong ng ama niya. Bago tumawa na sa labas na sila ng gate dahil uuwi na sila, mag-aalas 7 na rin sa bahay na lamang nila, sila maghapunan pinadalhan na lamang ng pang-ulam, Sige dad, mom mauna na kami, tahimik lamang silang umuwi at hindi na rin nag-usap, dahil nahihiya rin si Nadia sa mga request ng kanyang magulang sa kanilang dalawa ni Carter, alas 11 na ng gabi pero hindi pa rin nadalaw ng antok si Nadia, kaya naisipan niyang bumaba, si Carter ay nasa baba kanina pa, at hindi niya alam kung ano ang ginagawa nito sa baba. Nang makarating siya sa kusina ay kita niya si Carter na umiinom ng alak, hindi pa naman ito lasing. Siguro nagiinom ito dahil tulad niya hindi rin ito makatulog. Why are you here? Gabing-gabi na dapat natutulog ka na. Ani ni Carter habang nakatingin kay Nadia. Nakasuot ng 90s dress si Nadia, meron ito kaya napapalunok na lamang si Carter. Dahil sa ayos ni Nadia, hindi kasi ako makatulog, so I decide to down here, para magtimpla ng gatas, ikaw hindi ka rin ba? Makatulog kaya ka nang umiinom. Habang inaabot ang garapon ng gatas dahil nasa cabinet ito, dahil medyo mataas ang kinalalagyan, ay tatawagan niya palang ang pangalan ni Carter, nang may maramdaman siya sa kanyang likod, at hindi nga siya nagkamali si Carter iyon. Next time magsabi ka na lang para ako na mismo ang gagawa. Sabi nito amoy na amoy niya ang alak nito, at ang pinaghalong mankolon nito, ramdam din ni Nadia ang mainit na hininga ni Carter, sa kanyang leeg. Lumingon siya upang magpasalamat sana kay Carter, nang magtama ang kanilang tungki ng ilong na kayuko pala ito, sa sobrang lapit nun ay napahawak na lamang sa lababo si Nadia, dahil parang naduduling na siya sa sobrang lapit na. Carter salamat, kahit na ganoon na ang kanyang naramdaman, ay nagawa niya paring magsalita. Kahit na nauutol, nakatingin lamang sa kanya ang binata, maya-maya pa ay ipinatong ni Carter ang dalawang kamay sa lababo, bago ito nagsalita. Can I kiss you? Paos na tinig nito na nakapagpatindig ng damdamin ni Nadia, na parabang nakakadagdag iyon, sa kagwapuhan ni Carter, wala sa sariling napatango si Nadia kaya mabilis naman iyong sinagaban ng halik, ni Carter napahawak na lamang si Nadia, sa malapad na dibdib ng binata, dahil kakaibang senses yun dulot ng paghalik ni Carter, kusa naman iyong tinutugon ni Nadia, at nalalasan niya na ang alak nito, na iniinom ni Carter. Ang kamay ni Carter na nasa lababo ngayon ay nasa bewang na ito ni Nadia, na hinayaan na lamang ni Nadia, natigil silang pareho na hinahabol ang hininga. I'm so. Hindi na natuloy ni Carter ang kanyang sasabihin, nang bigla na lamang siyang halikan ni Nadia, na agad namang tinutugunan bago binuhat ni Carter si Nadia, paupo ng lababo, habang hindi pinuputol ang kanilang paghahalikan, at ang mga kamay rin ni Carter ay lumalakbay na rin, kung saan parteng katawan ni Nadia, ang mga paa ni Nadia ay kusang kumalawit, sa bewang ni Carter, dahan-dahan naman naglakad sila patungo sa hagdan, paakyat sa kanilang kwarto hindi na nga namalayan ni Nadia, na nakahiga na pala siya sa malambot na kama, siguro ito na rin ang panahon at oras upang ibigay ni Nadia kay Carter, ang kanyang tiwala at pagmamahal. At yun gabing yun ay may nangyari sa kanila na hindi naman pinagsisihan ni Nadia, na naibigay niya ang sarili kay Carter. Nagising na lamang si Nadia dahil sa pagkulam ng sikmura niya, nang lumingon sa side table upang tingnan ang orasan, at ganun na lang ang gulat niya, nang mapagtanto na, alas 11 na ng umaga, paano ba naman mukhang pinanggigilan talaga siya kagabi ni Carter, dahil buong magdamag siya nitong renomansa. Kaya mukhang bogbog talaga ang buong katawan niya, na parang gusto niya na lamang humilata. Pero dahil nagugutom ay kinakailangan niyang bumaba, at tiyak na nandoon si Carter, akma sana siyang babangon, nang mapangiwi dahil sa pagkirot ng gitnang bahagi niya, kaya napabalik na lamang siya sa pagkakahiga, at naalala ang kahabaan ng sandata ni Carter, mukhang pati mattress niya nadali. Kaya napailing siya sa kanyang naiisip. Nagmuni-muni muna siya bago ulit sinubukang bumangon, at sa hindi inaasahan ay natumba si Nadia,
At sakto namang pagbukas ng pinto, at iniluwa roon si Carter, na nakatopless na may dalang tray at pagkain. Dali-dali naman siya nitong binuhat at pinaupo sa kama. Masakit pa rin ba? Tanong ni Carter kaya napayuko na lamang si Nadia, dahil sa hiya at pamumula ng pisngi. Hindi mo na kailangan mahiya kasi nakita ko na yan lahat. Ani ni Carter na nakangisi, kaya mas lalong nahiya si Nadia, na ikinatawa na lamang ni Carter. Oo, masakit pa rin, kagagawan mo tae magtitimpla lang naman sana ako ng gatas, pagmamaktol ni Nadia. Sorry but I know first time pa lang yan, so hayaan mo masasanay ka rin hanggat hindi pa tayo nakapagbuo, ay aasahan mo na gagabi-gabihin kita. Ani ni Carter natatawa-tawa habang kinikindatan siya nito. But for now kumain ka na muna, dahil alam kong gutom ka at pagod pagkatapos nito ay magpahinga ka na ulit. Tumanggo na lamang si Nadia bago kumain, pero kinuha ni Carter ang kutsara dahil ito mismo ang susubo sa kanya. Han, hindi naman ako baldado para subuan mo. Pakiulit nga ng sinabi mo, pag-uulit ni Carter dahil sa pagtawag ni Nadia, sa endearment nila. Ang alin? Malinaw mag-iisang buwan na, simula nang may mangyari sa kanila ni Carter. At ilang araw na rin si Nadia na may napapansin siya sa kanyang sarili. Pag minsan ayaw niyang maligo dahil tinatamad, at niyaya naman siya ni Mesha, na lumabas ayaw niya naman, kahit na ipinagpaalam na siya nito kay Carter. At ngayon niya lang napagtanto, na hindi pa pala siya dinadatnan at may nabuo na siyang pala. Isipan, pero mas mabuting makasegurado para hindi umasa. Wala ngayon si Carter dahil bumalik ito ng New York, para sa isang conference meeting, at kailangan ang presensya nito. Gusto nga siya nitong isama pero ayaw niya, dito na lamang siya sa bahay, kaya hindi na siya pinilit nito. At mamaya ang uwi nito. Nagpabili na lamang siya ng PT kay Mesha, dahil pupunta rin naman ito sa kanya upang makipag-bonding raw, dahil madalang na raw sila magkita. Natawa nga ito, dahil hindi na daw si Nadia brat, at malaki raw ang pinagbago nito. At isipin na lamang na si Carter ang nagpabago sa kanya. Ilang minuto pa lamang ay nakarating na si Mesha, at nakangiti itong papasok sa bahay niya. Saka siya, nito niyakap, na-miss na talaga kita, kasi hindi ka na nag-aaya ng inam. Sabi pa nito nang makaupaw sila. Siya nga pala bakit ka nagpabili nito? Tanong nito bago itinaas ang PT na nabili niya sa drugstore kanina. Kasi delay ako. Sagot niya dito kaya nagulat na lamang siya nang bigla ito napatili sa hindi malamang dahilan. Excited na ako na maging ninang, kaya sige na mag-PT ka na dali, ani nito bago siya tinulak sa CR. O ano na, meron na bang laman yang tummy mo? Tanong agad ni Mesha nang makalabas siya. Nanginginig ang kamay niyang itinaas iyon, at kita ang dalawang guhit ibig sabihin ay buntis siya. Yes, magiging ninang na ako. Masaya si Mesha para sa kaibigan dahil nagbago na ito sa pagiging brat at sa wakas si Carter ang nagpabago sa kanya. Mesha, huwag ka munang maingay ha. Gusto kong surprisahin si Carter sa pagdating niya, tiyak akong mapapaluha iyon pag nalaman niya na magkakaanak na kami. Tumanggo na lamang si Mesha bago niyakap ang kaibigan dahil sa kasiyahan. Sa kabilang banda naman ay naggagayak na si Carter, pauwi dahil sa wakas ay natapos na ang meeting niya, with her stockholders. Kaya gusto niyang umuwi na dahil miss niya na ang kanyang misis. Miss niya na ang amoy nito sa 4 na araw ba naman siyang nawala. Kaya ngayon ay masaya siya dahil makakauwi na siya, at makakasama niya na ang kanyang misis, hindi na siya makakapaghintay na masolo niya ulit si Nadia. Dahil sa totoo lang ay gustong-gusto niya na talagang magkaanak sila ni Nadia. Madali lang sa pag-uwi ni Carter, dahil may sarili naman siyang sasakyan pang himpapawid, at may sarili din itong kapitan kaya madali siyang makauwi. Wife, I'm home. Pagkarating ay ang asawa agad ang hanap. Inakyat niya ito dahil hindi niya makita sa baba, at hindi naman siya nabigo dahil kalalabas lamang ito ng CR. Kakatapos lang nitong maligo, nagulat man si Nadia ay mabilis niyang dinamba ng yakap ang asawa, dahil na rin sa pagkasabik. Akala ko sa susunod ka pa uuwi. Tanong nito na hindi pa rin nakakalas sa pagkakayakap kay Carter, nakarobo lamang si Nadia, at wala itong suot na kahit na anong panloob. Wife, alam mo namang hindi kita matiis eh. Kaya minadali ko na para makauwi ka agad ako sayo. Sagot ni Carter saka hinagkan sa labi si Nadia.
Naputol lamang ang halikan nila nang magsalita si Nadja. May gusto akong sabihin sa'yo, hubby, nakangiting sabi nito at ikanawit ang kamay sa batok ng asawa, ang kamay naman nito ay nasa bewang ni Nadja. What is it? Magiging daddy na ba ako, wife? Biro ni Carter, dahan-dahan namang tumanggo si Nadja na ikinagulat ni Carter. Totoo ba, wife? Ayaw ko ng ganyang biro, ani pa nito na hindi makapaniwala. Yes, magiging daddy ka na, hubby, ani ni Nadja saka inilagay ang titi sa kamay ni Carter. Totoo nga, yon. Na lamang ang lumabas sa mga labi ni Carter bago binuhat si Nadja. Dahil sa saya nagbibiro lamang siya pero nagkakatotoo na. Thank you, wife. Ani nito bago hinalikan si Nadja sa labi dahil naiyak ito. Sa reaksyon ni Carter hindi siya nagkamali, dahil umiyak ito dahil sa kasiyahan na nadarama. Nang malaman ni Carter na magkakaanak na sila ni Nadja, ay agad niya itong ibinalita sa magulang niya, at sa magulang rin ni Nadja na tuwang-tuwang dahil raw magkaroon na sila ng unang apo, at ang request nga kung sana raw ay kambal agad. At simula noong malaman ni Carter na nadidalang tao si Nadja, ay parang baldado niya itong iturin na. Ikinainis naman ni Nadja, dahil sa napaka-protective ni Carter, tulad na lamang ngayon ay magpapaaraw lamang si Nadja sa labas, pero bantay serado pa rin ni Carter. Hindi pa naman gaano kalaki ang tiyan ni Nadja, at pwedeng-pwede pa siyang gumalaw at gumawa ng mga gawaing bahay, pero hindi ito pinapayagan ni Carter. Ito naman ay madalang na lamang pumupunta sa opisina, at nag-online meeting na lamang ito. Dahil ayaw niyang iwan si Nadja. Mas triple ang pagbabantay nito kaya Nadja. Lalo na sa mga kinakain nito. Hubby, tawag ni Nadja sa asawa kakatapos niya lamang maligo. At natatakam na naman siya ng ice cream, ito ang lagi niyang pinapabili niya sa asawa. May kailangan ka ba? O gustong kainin, pero wag ice cream. But, just that I want please, malamlam ang mata ni Nadja na nakikiusap sa asawa. Pero sabi ng OB, mo bawal iyan sa'yo wife, please makinig ka naman para iyan sa'yo, at kay baby ang gusto ko lang naman. Maging malusog kayo ni baby paglabas diba? Ayokong mahihirapan ka sa paglabas ni baby, panenermo ni Carter sa asawa, na ngayon ay nagabadya na ang mga luha nito. Hindi mo ba ako mahal? Bakit pangit na ba ako ha? Sayon ang gusto ko please, hubby yun ang gusto. Ani nito at napahagulgal na ng iyak, kaya wala namang nagawa si Carter kung di ang patahanan ito. Ito ang mahirap sa mga buntis, minsan laging nag-overthink at kailangan laging mahaba ang pasensya. Hindi niya naman pinagsisihan na nabuntis si Nadja, at palaging naiinis sa kanya. Mahal na mahal kita yan ang tandaan mo. Kahit na tumaba ka pa ikaw pa rin ang pinakamagandang babae sa paningin ko. Huwag ka nang umiyak ha iba na lang ang kakainin mo, pagpapatahan niya rito na. Ngayon ay nakakandong na sa kanya, ang umiiyak na buntis kahit na nabibigatan ay hindi niya man lang magawang magreklamo, dahil baka mamaya ay mag-uumiyak ito na parang baka na naman. Hubby, I love you, anito nang tumahan sa kahinalikan ang asawa, kaya tinutugunan iyon ni Carter. I love you too din, wifey. Matapos ang ganoong kaganapan, ay nagyaya naman itong pumunta raw sa mga magulang nito. Napadalaw ang magandang buntis ha. Salubong ng daddy niya bago siya nito niyakap. Syempre daddy na miss ko po kayo ni mommy, at ang luto niyang cookies po, anito na ikinangiwi na lamang ni Carter. Kapag kasi hindi ito pinagbigyan ay pupunta ito sa mommy niya at magpapaluto. Pinuntahan ni Nadja ang ina na naghahanda ng mga recados, para sa lulutuin nitong cookies. At si Carter naman ay naiwan sa sala upang makipagkwentuhan na rin sa biyanan, hindi ka ba nahihirapan dyan sa buntis mong asawa? Nakadalasan tinutuyo alam mo na. Naglilihi, natawa na lamang siya sa sinabi ng ama ng asawa. Nahihirapan po pero alam kong sulit din naman iyon papa, at masaya po ako na magkakaanak na kami. Kahit na palagi po siyang moody. Ani nito, marami pa silang napag-usapan ng biyanan bago umuwi, dahil maggagab na rin. At syempre hindi sila uuwi kung hindi satisfied ang buntis, tulad na lamang ngayon binuhat niya na lamang ito dahil nakatulog. Siguro dahil na rin sa pagkapagod at pagkabusog, pagod man pero, isang tingin niya sa asawa at pagkasabi nito ng mahal siya nito, ay nawawala na ang pagod niya. Dahil sa asawa,
Mabilis lang lumipas ang araw at buwan, at ngayon kay kabuwanan na ni Nadia, hinihintay na lamang na pumutok ang panubagan niya, dahil ayaw niyang pumunta pa sa hospital kahit na sumasakit na. Katulad na lamang ng nakaraan buwan, dinala din siya sa hospital dahil nag-aalala si Carter, sa kanya dahil bigla na lamang sumakit ang tiyan nito, at mabuti na lang walang naging problema, dahil sabi ng doktor ay nasubrahan lamang ito sa kinain nito. Wife, dadalhin na kaya kita? Para doon na lamang tayo maghintay. Sumasakit pa ba wife? Todo ang pag-aalala ni Carter, sa asawa nakatayo ito at hinihimas ang tiyan nito, nakadaster ito. Habang hinihimas ni Carter ang likod ng asawa, magsasalita na sana si Nadia, nang makarinig sila ng tinig ng kanyang ina. Diyos ko, anak manggang anak ka na pero ang tigas pa rin ng ulo mo. Painer mo ng kanyang ina, nandyan naman ang ama niya na nakasunod lamang. Tinawagan ito ni Carter, dahil para siyang mauunang hihimatayin sa nervyes, dahil nag-aalala talaga siya sa asawa. Bakit hindi pa kayo pumunta ng hospital? Kararating lang din ang mga magulang ni Carter. Pumutok na yata. Carter, naisigaw na lamang ni Nadia, kaya dali-dali naman siyang binuhat ni Carter, at pinaharurot ang sasakyan papuntang hospital. Pagkarating doon ay agad silang inaasikaso dahil kilala naman sila doon. Ilang minuto pa ay rinig na nila ang iyak ng sanggol, kaya hindi mapigilan ni Carter ang mapaluha. Dahil sa kasiyahang nadarama, nayakap niya na lamang ang magulang at biyanan. Mommy, Daddy magiging daddy na ako, aniya sa mga magulang, kaya natawa ang daddy niya dahil ngayon niya lang nakitang umiyak ang Unico Eho. Para ka namang bakal anak, pero congrats sa'yo at magulang na kayo ni Nadia, kaya dapat lang na pagtibayin niyo pa ang inyong relasyon. Ang daddy niya bago siya nito tinapik sa balikat. At ganun din, ang ama ni Nadia. Alagaan mo ang mag-ina mong mabuti. Opo, salamat po sa suporta ninyo, napakasaya ko po dahil ama na po talaga ako. Hindi nga ako makapaniwala na dati ay ikaw pa ang kalong ko, ngayon may anak ka na, at ngayon naman ang anak mo naman ang kakalungin ko anak. Sabi ng ina niya, maari na po ninyong puntahan si Mrs., nakangiting sabi ng nurse bago sila nito iniwan. Pagkapasok ay si Nadia, ang una niyang nasal ayan habang nakangiti, at kalong ang anak nilang healthy. Baby girl ito, hindi naman mapigilan ni Carter ang mapaluha muli. Wife, thank you and I love you, aniya bago hinalikan sa noo ang asawa. Love you too, hubby, tugon naman ni Nadia. Napakagandang bata ng aming apo, puri ng ina ni Nadia, natakot pa nung una si Carter na hawakan ang anak nila, dahil siya marunong humawak ng baby, pero tinulungan ito ng kanyang ina. Napakaganda mo talaga anak, mahal na mahal ka ni daddy, and thank you dahil hindi mo pinahirapan si mommy, pagkausap ni sa anak, kahit na alam niyang hindi ito sasagot at makakarinig. Thank you hubby for coming into my life, ikaw yung nagpabago sa akin. At nagtiis ng ugali ko. Alam kong hindi man naging maayos ang una nating pagkikita, at paghaharap ay hindi ko akalain na babagsak rin pala ako sa'yo, kaya salamat mahal kita. Binigay ni Carter sa biyanan ang anak nila, para daw magkaroon sila ng moment sa isa't isa. Ako dapat ang nagpapasalamat sa iyo wife, dahil kung hindi tayo ipinagkasundo, ay malamang binata pa rin siguro ako. Kaya nagpapasalamat ako sa mga magulang ko, at sa magulang mo rin sa ginawa nilang desisyon, para sa atin dalawa, mahal na mahal ko kayo ni Baby Bea. Sabi nito bago hinalikan ang asawa sa labi, hindi alintana ang mga magulang nila. Wala nang mahihiling pa si Nadia sa buhay niya, dahil pakiramdam niya kompleto na siya, dahil meron siyang asawa na mapagmahal at maalaga, at alam niyang magiging mabuti itong ama, sa anak nila at sa magiging anak pa. At dito nagtatapos ang kwento. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell. Thank you for watching.